Paano nga ba talaga ginawa ang Ark of the Covenant? At bakit sinasabing isang maling galaw lang, kamatayan agad ang kapalit? Bago pa ito ginawa, may isang grupo ng mga dating alipin. Bagong laya pa lang sila mula sa Egypt, naglalakad sila sa gitna ng disyerto. Wala silang factory, wala silang modern tools, wala silang high-tech na kagamitan. Pero sa gitna ng buhangin, gumawa sila ng isang sagradong kahon na nababalutan ng purong ginto mula loob hanggang labas na tumitimbang ng humigit kumulang 330 pounds. Sa katunayan, hindi ito basta kahon lang. Bawat sukat nito ay eksakto. Bawat detalye may instruction. Hindi dito pwede ang bahala na dahil isang maliit na pagkakamali lang ay pwedeng may mamatay. Kaya ang tanong, paano nila nagawa iyon? Mas lalo kang magtataka kung iisipin mo ito. 400 taon silang alipin na gumagawa lang ng laryo. Hindi sila sanay sa paggawa ng ginto. Hindi sila eksperto sa paggawa ng mga espesyal na gamit. Wala silang paggawaan. Wala silang tamang tools para sa eksaktong sukat at kulang pa sila sa oras. Sa madaling salita, parang imposible talaga para sa kanila na makagawa ng ganun kahirap at kadetalyadong bagay. Pero nagawa nila. Pero doon nagsimula ang kakaibang kwento. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ang video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Habang nasa paanan ng bundok, tinawag ng Diyos si Moses paakyat sa tuktok ng Mount Sinai. Hindi ito simpleng inspirasyon lang. Hindi ito parang bahala na kayo kung paano. Ayon kay Exodus, binigay ang detalyadong blueprint, eksaktong sukat, partikular na materyales at malinaw na paraan ng paggawa. Kung may lalampas sa standard, hindi ito tatanggapin. Hindi ito gagana para sa layunin nito. Ngayon may unang problema. Sino ang gagawa? Hindi pwedeng basta sino man lang ang humawak ng proyektong ito. Ang hinihingi at kailangan ay gold craftsmanship na kayang mag-layer ng purong ginto sa kahoy ng pantay at malinis. Isang skill na karaniwang ginagawa lang ng eksperto. Dito pumasok ang isang lalaking ang pangalan ay Bezalel mula sa tribe of Judah. Ayon sa Biblia, siya ang unang tao na inilarawan na napuspos ng Spirit of God, hindi para mangaral, hindi para mamuno sa digmaan, kundi para gumawa gamit ang kanyang mga kamay. Binigyan siya ng kakaibang talino para humubog ng ginto, pilak at bronze. Marunong siyang mag-ukit ng kahoy na parang surgical ang presisyon. Marunong siyang mag-cut ng bato ng maayos. Parang isang master engineer at artist sa iisang tao. Tinatayang nasa edad na, around 30 years old siya noon. At hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Oholiab mula sa tribe of Dan bilang pangunahing assistant. Pero kahit may talent, may isa pang malaking tanong. Saan manggagaling ang ginto? Para mabalutan ang ark sa loob at labas, kailangan ng daan-daang pounds ng purong ginto. Hindi ito maliit na proyekto. Hindi ito pang accessory lang, kundi dapat solid ang pagkakagawa. Sa kabila nito, bago umalis ang Israel mula sa Egypt, may nangyaring kakaiba. Ayon sa kwento, hiniling ng mga Israelita sa mga Egyptian ang mga alahas, ginto, pilak at damit. At dahil sa takot matapos ang 10 plagues, ibinigay ito ng mga Egyptian ng kusa. Hindi ito pagnanakaw. Para itong delayed payment sa 400 taong sa pilitang trabaho. Kaya nung dumating ang panahon ng pagtatayo ng ark, may dala silang yaman mula sa Egypt. Naglabas ang mga tao ng totoong ginto, mga hikaw na tinunaw, mga pulseras na binasag, mga kwintas na pinagsama-sama at pinatunaw. Parang isang community offering. Lahat may ambag. Isipin mo maigi ang eksena. Sa gitna ng disyerto may mga tao na naghuhulma ng kahoy. May iba na nagtutunaw ng ginto sa matinding init. May iba na maingat na naglalagay ng gold layer sa ibabaw ng kahon. Walang bula, walang bitak, walang mali sa kapal. At hindi lang ito basta kahon na may takip. Sa ibabaw nito ilalagay ang mercy seat, isang solid gold cover. Sa dalawang dulo naman may dalawang cherubim na magkaharap, nakayuko ang ulo at halos magkadikit ang mga pakpak. Isang napakadetalyadong gold sculpture na hindi basta-basta kayang gawin ng baguhan. Lahat ito, walang room for improvisation. Dahil ayon sa utos, kapag hindi ito ginawa ayon sa instruction, hindi ito magiging angkop para sa presensya ng Diyos. At dito na pumapasok ang mas nakakatakot na bahagi. Hindi pwedeng basta hawakan ng ark. May mga poles ito na gawa sa kahoy at nabalutan din ng ginto. Doon lang ito dapat buhatin. Hindi pwedeng direktang hawakan ang katawan ng kahon. May mga seremonya ring konektado dito. Isang beses lang bawat taon, isang tao lang, ang high priest, ang pwedeng pumasok sa most holy place.
para mag-alay ng dugo bilang bahagi ng ritual. Isang beses lang sa isang taon. Isang tao lang. Walang palya. Kapag may mali sa paghahanda, may mali sa kilos o may paglabag sa instruction, ang resulta ay kamatayan. Kaya hindi lang ito simpleng religious object. Isa itong sentro ng kapangyarihan, takot at kabanalan para sa buong Israel. At hanggang ngayon ang tanong na hindi pa rin nasasagot, nasaan na nga ba ang Ark of the Covenant? Nawasak ba ito? Nakatago o may nakakaalam pero hindi lang nagsasalita? Iyan ang misteryong patuloy na bumabagabag sa loob ng libu-libong taon. Sa kabila ng lahat ng yon, may mas nakakagulat pa na nangyari. Umabot sa punto na sobrang dami ng dinalang handog ng mga tao para sa Ark. Sobra-sobra na ang ginto at mga materyales. Kaya kinailangan pang sabihan ni Moses ang mga tao na tama na. Huwag na silang magdala pa. Pero kung iniisip mo na ginto lang ang kailangan, ay mali ka. Hindi ito simpleng kahoy at metal lang. Inutusan sila na gumamit ng acacia wood, isang klase ng kahoy na nabubuhay lang sa sobrang init ng disyerto ng Sinai. Matibay ito, makapal ang laman, hindi madaling mabali, hindi agad nasisira at hindi basta kinakain ng mga insekto. Sa madaling salita, perfect itong gamitin para sa isang bagay na kailangan tumagal ng maraming taon. Perfect din ito para sa isang bagay na bubuhatin sa loob ng maraming taon, sa disyerto, sa bundok, pati sa gitna ng labanan, pero ang kahoy ay pasimula pa lang. Dahil sa ibabaw nito may mga tela din, fine linen, mga sinulid na kulay blue, purple at scarlet, may goat hair, may balat pa ng tupa na tinina ng pula, walang random. Walang basta maganda na yan, lahat may dahilan, lahat may kahulugan, at may isang detalye na halos hindi napapansin ng marami. Noong sinaunang panahon ang kulay purple ang pinakamahal sa buong mundo. 1 gram lang ng dye, kailangan ng libu-libong dinurog na sea mollusks. Sa makatuwid, thousands of shells ang ginamit para lang makagawa ng kaunting kulay. Mas mahal pa ito kaysa sa ginto. At hindi maliit na piraso lang ang hinihingi ng Diyos. Hindi accent lang, kundi buong sinulid dapat ay purple. Ngayon isipin mo ulit ang eksena. Isang grupo ng tao na nakakamp sa gitna ng disyerto. Paano sila nagkaroon ng ganitong klase ng tela? Malaki ang posibilidad na galing ito sa Egypt. Ang Egypt kasi noon ay may trade routes papunta sa mga Phoenicians. Sila ang mga eksperto sa paggawa ng purple dye. Kaya nung umalis ang Israel at humingi sila ng damit at alahas, hindi nila sinabi kung anong klase. Pero ang natanggap nila ay hindi ordinaryong kasuotan. Mga damit na pang-elite ang nakuha nila. Mga tela din na karaniwang suot lang ng pari at ng pharaoh. Mga royal fabrics. Kaya nang tipunin ni Bezaleel ang lahat ng materyales, tinunaw na ginto, pinutol na kahoy at napakamahal na tela, unti-unti siyang bumubuo ng isang bagay na ironic. Isang bagay na kapag hinawakan ng mali, mamamatay ka. Ngayon mas lalong tumitindi ang tanong, paano niya ito ginawa nang hindi siya namamatay? May unang batas sa paggawa at ito ay dapat eksakto ang sukat, walang pwede magkamali. Ang kahon ay kailangang 3.8 feet ang haba, 2.3 feet ang lapad at 2.3 feet ang taas. Isang daliri lang ang sobra o kulang. Hindi na ito ayon sa utos, walang allowance, walang pwede na. Kaya si Bezalel ay nagputol ng acacia boards gamit ang matinding precision. Malamang gumamit siya ng lubid na may mga buhol sa tiyak na pagitan. Isang teknik na ginagamit na noon sa Egypt para makuha ang tamang sukat kahit walang modern ruler. Pero hindi pa doon natatapos ang pinakadelikadong bahagi dahil inutos din na balutan ng ark ng purong ginto, loob at labas. At dito papasok ang isang problema. Ang purong ginto ay sobrang lambot. Hindi mo ito basta didikit sa kahoy na parang sticker. Kailangan itong pukpukin hanggang maging flexible. Pero hindi pwedeng masyadong manipis dahil mapupunit. Kaya kailangan ni Bezalel na i-hammer ang ginto ng tama lang ang kapal. Sapat para maging malleable pero sapat din para tumagal. Bawat plate ay ikinabit gamit ang maliliit na gold nails o kaya natural resins na nagsilbing pandikit. Parang sinaunang adhesive system. At tandaan, hindi pwedeng may butas. Hindi pwedeng may nakalabas na kahoy. Hindi pwedeng may parte na hindi nababalutan. Every inch kailangang covered. Dahil ito ay hindi simpleng dekorasyon. Ito ay isang sagradong object na may dalang presensya ng Diyos. At sa bawat hakbang ng paggawa, alam nila kapag may mali, hindi lang proyekto ang mawawala, kundi buhay din ang kapalit. Kung may kahit isang parte ng kahoy ang lumabas o hindi natakpan ng ginto, hindi na ito tatanggapin. Ibig sabihin, hindi na ito ayon sa utos. Kaya ang naging resulta ay parang 3 layers na structure.
Sa pinakaloob, acacia wood. Sa loob nito, balot ng purong ginto. Sa labas, purong ginto ulit. Isipin mo kung gaano kabigat iyon. Humigit kumulang 330 pounds ang timbang. Hindi ito kayang buhati ng 2 tao lang. Kaya naglagay ng mga poles, mahahabang kahoy na may balot ding ginto, para doon lang ito hahawakan at bubuhatin. Sa itaas naman may gold molding sa gilid. Hindi ito design lang. Proteksyon ito para hindi masira ang mga edges habang palipat-lipat sa disyerto, bundok at kahit sa digmaan. Pero dito pumapasok ang isang nakakakilabot na detalye. Napansin ng ilang modern researchers na ang structure nito, conductor, insulator, conductor, ay katulad ng design ng isang electrical capacitor. Ang ginto ay conductor ng kuryente. Ang kahoy ay insulator. Tapos ginto ulit. Kung sakaling nag-accumulate ng static charge ang ark habang dinadala sa tuyong disyerto, posible raw na mag-function ito na parang primitive battery na nag-iimbak ng voltage. At ang 2 cherubim sa ibabaw na kailangan pang sculpt ni Bezalel sa solid gold lid, pwedeng magsilbing discharge points. Katulad ng mga metal tips sa modern experiments kung saan doon naiipon at lumalabas ang energy. Isang maling hawak lang. Isang difference sa charge. Isipin mo ang tens of thousands of volts na dumadaloy sa katawan. Instant death, walang sugat, walang obvious na marka, walang madaling paliwanag. Pero sa panahon ni Bezalel, wala siyang alam tungkol sa electricity. Ang alam lang niya, kailangan niyang tapusin ang takip. At ang ginawa niya roon ang magiging pinakadelikadong lugar sa mundo noong panahong iyon. Natapos ang ark pero wala pa itong laman. At dito nagsisimula ang bahagi na hindi talaga naintindihan ng marami. Ano ba ang inilagay sa loob at bakit iyon ang napili? Una, ang tablets of the law. 2 stone tablets na ayon sa kwento ay isinulat mismo ng finger of God sa Mount Sinai. Ang 10 commandments na nasa loob ay hindi kopya. Original iyon. Pero may isang mahalagang detalye. Hindi iyon ang unang tablets. Nung unang bumaba si Moses mula sa bundok, nakita niya ang mga tao na sumasamba sa golden calf. Galit na galit siya. Sa sobrang galit, ibinato niya ang tablet sa lupa at nabasag ang mga ito. Pagkatapos, inutusan siyang gumawa ulit ng 2 bagong bato. Umakyat siyang muli sa bundok at isinulat muli ng Diyos ang mga utos. Ang pangalawang set na ito ang inilagay sa loob ng ark. Pero hindi lang iyon. Kasama rin sa loob ang staff ni Aaron. Sa panahong iyon, maraming Israelite ang nagdududa kung si Aaron nga ba ang tunay na pinili bilang high priest. Hindi tahimik ang pagdududa. Kumalat ito sa buong camp parang apoy sa tuyong damo. May mga tribo na bumubulong, may mga leader na tumatayo at kumukontra. Nanganganib ang pagkakaisa ng bagong bansa. Kaya hindi debate ang ginawa ng Diyos, hindi speech, hindi paliwanag, isang test. 12 staff ang inilagay, tig-isa mula sa bawat tribe. Simpleng kahoy, patay, walang ugat, walang buhay. Lahat ay inilagay sa harap ng tabernacle magdamag sa presensya ng Diyos. Walang tao ang nagbantay. Walang pwedeng mangialam. Kinabukasan, malinaw ang resulta. 11 pareho pa rin tuyo, walang pagbabago. Pero ang staff ni Aaron, hindi lang basta nag-usbong. Nagkaroon ito ng berdeng dahon, namulaklak at may hinog pang almonds lahat sa loob ng isang gabi. Buhay na biglang lumabas mula sa patay na kahoy. Isang himala na parang compressed sa ilang oras lang. At ang staff na yon, inilagay din sa loob ng ark. Doon sa gitna ng ginto, sa ilalim ng cherubim, sa pinakasagradong kahon ng Israel. At habang nadadagdagan ng laman nito, mas lalo itong nagiging hindi pangkaraniwan. Hindi lang ito kahon na may ginto. Ito ay simbolo ng batas, autoridad at kapangyarihan. Lahat nakapaloob sa isang bagay na kapag hinawakan mo ng mali, maaaring ikamatay mo. Hindi nag-iwan ng kahit anong puwang para sa sariling interpretasyon ng Diyos. Malinaw ang utos. Ilagay ang staff ni Aaron sa loob ng Ark of the Covenant bilang permanenteng patunay na siya ang pinili. Hindi ito simbolo lang. Hindi ito kwento lang. Pisikal na ebidensya ito. Isang paalala na ang tunay na autoridad ay hindi galing sa boto ng tao. Galing ito sa Diyos. At may ikatlong bagay pang inilagay sa loob. Ang mana. Ang misteryosong tinapay na bumabagsak mula sa langit tuwing umaga sa loob ng 40 years habang nasa disyerto ang Israel. Ito ang araw-araw na pagkain ng buong bansa. Pero may malinaw na rule ang mana. Kapag sinubukan mong itabi ito para bukas, mabubulok ito, magkakaroon ng uod, masisira, maliban sa mana na inilagay sa loob ng ark. Ang nasa loob, hindi nasira, hindi nabulok, hindi nag-ferment, walang ref, walang asin, walang preservative, na natili itong buo sa loob ng maraming henerasyon.
Kung may paliwanag man, isa lang, direktang intervention ng Diyos. Kaya sa loob ng ark may tatlong mahalagang bagay. Ang tablets of the law na kumakatawan sa salita ng Diyos, ang staff ni Aaron na kumakatawan sa autoridad at pagpili ng Diyos, at ang manna na kumakatawan sa supernatural provision. Pero kalahati pa lang iyon ng misteryo. Ang totoong kapangyarihan ng ark ay mas malinaw na nakita kapag may nagtangkang hawakan ito ng mali. Hindi ito display item, hindi ito dekorasyon, hindi ito religious symbol lang. May detalyadong instructions kung paano ito lalapitan, paano tatakpan, at paano dadalhin. Isang paglabag lang, hindi warning ang kapalit, kamatayan agad. Tanging ang mga Levites mula sa pamilya ng Kohat ang may pahintulot na magbuhat nito. Pero kahit sila, hindi basta pwedeng hawakan ito kung kailan nila gusto. Bago pa man ito ilipat, may ilang araw ng paghahanda. May ceremonial washing 3 beses sa isang araw, gamit ang tubig na may halong abon ng red heifer. May complete sexual abstinence sa loob ng buong linggo. May partial fasting. May purification sacrifices na tuloy-tuloy na sinusunog sa altar. Bakit ganito ka-strikto? Dahil ang paghawak sa ark sa maruming kalagayan ay hindi lang maglalagay sa isang tao sa panganib. Maaring bumagsak ang galit ng Diyos sa buong camp. Hindi ito personal lang, collective responsibility ito. Kapag kailangan ng umalis ang camp, ang mga pari ang papasok sa Holy of Holies. Tatanggalin nila ang veil na naghihiwalay sa most holy place at tatakpan ng ark gamit iyon. Pagkatapos lalagyan ito ng covering na gawa sa balat ng marine animal. At sa ibabaw nito isang buong blue cloth na selyadong-selyado ang kahon. Saka palang ipapasok ang poles sa mga singsing nito. At narito ang rule na dati ng may kapalit na buhay. Hindi kailanman pwedeng direktang hawakan ang ark, kailanman. Ang poles lang ang pwedeng hawakan. 2 tao sa bawat gilid, pasan sa balikat, sabay ang hakbang. Isang maling hakbang lang, isang out of sync na galaw. Kung may matisod, kung umuga ang ark, natural na reflex ng tao ay saluhin ito. At yan mismo ang nangyari kay Uza. Noong ibinabalik ni David ang ark sa Jerusalem, nagkamali siya sa simula pa lang. Inilagay nila ang ark sa isang bagong kariton na hinihila ng mga baka. Mukhang praktikal, mukhang safe. Pero hindi kailanman pinayagan ng Diyos ang paggamit ng kariton. Dapat ito ay pasan sa balikat ng mga Levites gamit ang poles. Habang maayos ang prosesyon, biglang natapilok ang mga baka. Malakas ang iyuga ng kariton. Nagsimulang dumulas ang ark. At sa isang iglap, nagdesisyon si Uza na saluhin ito. Isang galaw na parang tama lang sa paningin ng tao. Pero ayon sa utos, bawal. At doon nagpakita ang ark na hindi ito simpleng kahon. Isang maling hawak lang. At maaaring magbago ang lahat. Habang naglalakad si Uza sa tabi ng kariton, nakita niyang malalaglag ang ark. Reflex na galaw lang. Hindi na siya nag-isip. Inabot niya ang kamay niya at hinawakan ng ark. Sa isang iglap, bumagsak siya. Patay. Ayon sa kasulatan, nag-alab ang galit ng Diyos laban sa kanya. Hindi ito aksidente. Hindi ito malas. Hindi ito nadulas lang. Direktang paglabag ito sa malinaw na utos. At ang kapalit agad lantaran. At hindi na mababawi. Pero kahit ganoon kabigat ang nangyari kay Uza, hindi pa yon ang pinakamapanganib na bahagi ng ark. Mas nakakatakot ito kapag dinadala sa digmaan, kapag naghahanda ang Israel para sa battle kasama ang ark. Pero hindi ito basta dinadala sa unahan na parang shield. May mahigpit na rules. Bago pa magdesisyon ang mga leader, hindi sila agad gumagawa ng sariling strategy. Kumukonsulta muna sila sa Diyos sa harap ng ark gamit ang Urim at Tumim. Mga sagradong bato na nasa breastplate ng high priest. Walang mahabang speech, walang paliwanag na detalyado. Diretso lang ang sagot yes o no, advance o huwag. Kapag sinabi ng Diyos na huwag, pero itinuloy pa rin nila ang pagdala ng ark, laging sakuna ang resulta. May sistema rin kung saan ito ilalagay sa battlefield. Hindi ito inilalagay sa pinakaharap kung saan pwedeng makuha ng kalaban. Nasa likod ito ng army, pero malinaw na nakikita ng lahat, pati ng kalaban. 2 epekto ang nangyayari. Sa Israel, nagkakaroon sila ng matinding confidence. Para sa kanila, literal na kasama nila ang presensya ng Diyos sa gitna ng laban. Sa kalaban naman, takot, panik, pakiramdam na parang may kinakalaban silang hindi kayang talunin. Ang pinakasikat na halimbawa nito ay ang Jericho. Ang lungsod na iyon ay may pader na humigit kumulang 20 feet ang kapal. Sa standard ng panahong iyon, halos imposible itong pasukin. Walang battering ram na sapat. Walang hagdan na kayang akyatin ng ganong pader. Pero hindi inatake ng Israel ang Jericho gaya ng normal na army. Sa loob ng 6 days, dinala nila ang ark paikot sa lungsod 1 beses bawat araw.
7 pari ang nasa unahan. Tuloy-tuloy ang pagpatunog ng trumpeta. Sa 7th day mas naging intense ang ritual. 7 buong ikot sa paligid ng lungsod. Tahimik ang mga tao. Walang sigaw, walang salita. Tanging tunog ng trumpeta ang naririnig. Pagkatapos, sa eksaktong sandali, sabay-sabay tumunog ang mga trumpeta at sabay-sabay sumigaw ang buong bayan at bumagsak ang pader. May isang detalye na natuklasan ng hinukay ang Jericho noong 1950s. Ang mga pader ay bumagsak palabas, hindi paloob. Kabaligtaran ito ng karaniwang nangyayari kapag sinasalakay ang isang lungsod. Para bang may puwersang mula sa loob ang nagtulak palabas sa buong structure. May mga nagsasabing pwedeng ito ay controlled explosion. May iba namang nagmumungkahi ng acoustic resonance na ang sabay-sabay na tunog at sigaw ay nagdulot ng vibration na nagpa-unstable sa foundation. May mas nakakakilabot pang teorya. Kung ang ark nga ay may kakayahang mag-accumulate ng electrostatic energy habang dinadala sa tuyong disyerto, parang isang giant capacitor, posibleng ang sabay-sabay na tunog ng trumpeta at collective shout ang nagsilbing trigger. Isang synchronized discharge, isang biglaang paglabas ng nakaimbak na energy. Physics man ang paliwanag o himala, isang bagay ang malinaw. Kapag kasama ang ark, hindi ordinaryong laban ang nangyayari. At sa bawat pagkakataon na ginamit ito ng tama, nanginginig ang mga lungsod. Pero sa bawat pagkakataon na binaliwala ang utos, may namamatay. Isipin mo din ang eksena sa Jericho. 7 trumpets sabay-sabay tumutunog sa tiyak na frequency. Libu-libong boses ang sumisigaw ng sabay. At kung totoo ang ilang teorya, pwedeng sa sandaling iyon ay sabay ding naglabas ng nakaimbak na energy ang ark. Parang isang electromagnetic pulse, parang science fiction pakinggan. Pero tingnan mo ang design, gold sa loob, kahoy sa gitna, gold sa labas. May pointed cherubim sa itaas. Parang kapareho ng modern devices na nag-iimbak at naglalabas ng electrical energy. Pero may isang mahalagang detalye na madalas hindi napapansin. Hindi gumagana ang ark bilang sandata kung hindi sumusunod ang Israel. May isang pagkakataon na dinala nila ang ark sa laban sa mga Philistines. Ang akala nila, automatic na ang panalo basta dala nila ang ark. Pero mali ang mindset nila. Nagtiwala sila sa object, hindi sa Diyos na nasa likod ng object. Ang resulta, humigit kumulang 30,000 soldiers ang namatay at mas masakit pa nakuha ng kalaban ang ark at doon nagsimula ang mas kakaibang pangyayari. Pero bago iyon may isa pang mas delikadong ritual na konektado sa ark. Isang beses bawat taon sa Day of Atonement, nagaganap ang pinakamapanganib na seremonya sa sinaunang mundo. Ito lang ang araw na pwedeng pumasok ang isang tao sa Holy of Holies, ang lugar kung saan nakalagay ang ark at iisa lang ang pwedeng gumawa nito sa buong mundo. Ang high priest. Kapag may ibang nagtangkang pumasok, instant death. Pero kahit ang high priest hindi pwedeng basta dumiretso sa loob. Ilang araw ang paghahanda. Humihiwalay siya sa pamilya. Nakatira muna siya sa loob ng temple complex. Paulit-ulit na paghuhugas. Sunod-sunod na ritual. Masusing pag-review ng bawat instruction. May mga offering para sa sariling paglilinis. Pagdating ng eksaktong araw, gagawa siya ng kumpletong ceremonial washing. Magsusuot siya ng espesyal na white linen garments. Walang kahit anong gold decoration. Una, mag-aalay siya ng bull para sa sarili niyang kasalanan. Pagkatapos lang nito siya papayagang pumasok. May dala siyang censer na may baga mula sa altar. Sa kabilang kamay, finely ground aromatic incense. At dito may isang detalye na halos hindi naintindihan ng marami. Ang incense ay hindi decoration. Hindi lang ito simbolo. Kailangan nitong makabuo ng makapal na ulap na tatakip sa mercy seat. Ang usok ang nagsisilbing barrier sa pagitan ng pari at ng direktang presensya ng kaluwalhatian ng Diyos na ayon sa kwento ay nananahan sa pagitan ng 2 cherubim. Kapag kulang ang usok, makikita niya ang uncovered glory at mamamatay siya agad. Kapag mali ang timpla ng incense, kahit isang ingredient lang ang iba sa inutos, instant death din. Walang room for improvisation. Walang pwedeng dagdag bawas. Bawat hakbang eksakto. Pagkatapos mabuo ang protective cloud sa loob ng Holy of Holies, lalabas muna siya. Kukunin niya ang dugo ng bull na inialay at babalik siyang mag-isa. Gamit ang daliri niya, iwiwisik niya ang dugo 7 times sa mercy seat at 7 times sa harap nito. Hindi ito basta simbolo lang. Yun ang kumakatawan sa covering ng kasalanan ng buong Israel sa loob ng isang taon. Ang buong ritual sa loob ng Holy of Holies ay tumatagal ng humigit kumulang 15 minutes. 15 minutes isang tao lang, mag-isa.
Sa harap ng pisikal na presensya ng Diyos ayon sa paniniwala nila, walang witness, walang assistant, walang communication sa labas. Kapag may mali, babagsak siya ron at walang pwedeng pumasok para iligtas siya. Dahil sobrang delikado ng ritual na yon, may ilang Jewish writings na nagsasabing tinalian daw ng lubid ang paa ng high priest para kung sakaling mamatay siya sa loob, pwede siyang hilahin palabas. Pero ayon sa maraming historians, malamang na legend lang ito na nabuo paglipas ng panahon. Ang sigurado lang natin, kapag may nangyari sa loob, walang papasok para tumulong. Ito ang pinakaimportanteng paggamit ng Ark, isang taon ng pagtatagpo sa pagitan ng pinakamataas na kinatawan ng Israel at ng Diyos, sa pamamagitan ng dugo, usok, katahimikan at eksaktong pagsunod. At sa loob ng maraming siglo ganoon ang sistema, hanggang sa isang araw, bigla na lang itong nawala sa kasaysayan. Taong 586 BC, sinakop ng mga Babylonians ang Jerusalem. Sinunog ang templo ni Solomon hanggang sa pundasyon. Pumasok ang mga sundalo sa Holy of Holies. Inaasahang makikita nila ang pinakamahalagang kayamanan ng Israel. Pero walang Ark. Parang naglaho. Mula noon, tatlong pangunahing teorya ang paulit-ulit na pinag-uusapan ng mga historians. Unang teorya, winasak ito ng mga Babylonians at tinunaw ang ginto. Ang problema, walang record ang Babylon na nagsasabing nakuha nila ang isang golden ark. Kilala ang mga Babylonians sa pagiging detalyado sa kanilang talaan. Si Nebuchadnezzar mismo ay naglista ng bawat bagay na ninakaw mula sa templo. Mga tasa, lampstands, utensils pero walang ark. Ikalawang teorya, itinago ito ng mga pari bago pa dumating ang invasion sa mga lihim na lagusan sa ilalim ng Temple Mount. May ilang archaeological findings na sumusuporta rito. May natuklasang maraming sealed chambers sa ilalim ng lugar na yun. Ang problema, walang makapasok. Hindi pinapayagan ng mga Hudyo ang excavation dahil ito ang pinakasagradong lugar sa kanilang pananampalataya. Hindi rin pinapayagan ng mga Muslim dahil may mga mosque na nakatayo sa ibabaw nito. Noong 1981, isang rabbi na ang pangalan ay Yehuda Getz ang naguhukay ng tunnel sa ilalim ng Western Wall. May nakita siyang nakaharang na koridor na direktang papunta sa ilalim ng Temple Mount. Naniniwala siya na malapit na niya itong matuklasan. Pero bago pa siya makatuloy, natuklasan ng Muslim authorities ang paghuhukay. Pinuno ng concrete ang tunnel at ipinagbawal ang anumang susunod na investigation. Ikatlong teorya, mas kakaiba. Ayon sa Ethiopian tradition, dinala raw ang Ark sa Ethiopia ng anak ni King Solomon at ng Queen of Sheba. Sinasabing hanggang ngayon ay nakapreserve ito sa Church of St. Mary of Zion sa lungsod ng Aksum. At dito nagiging mas misteryoso ang kwento. May iisang guardian na nakatira sa loob ng simbahan at hindi kailanman lumalabas. Pinipili siya habang bata pa at ginugugol niya ang buong buhay niya sa pagprotekta sa isang bagay na walang ibang pinapayagang makita. Kapag malapit na siyang mamatay, pipili siya ng kapalit at ipapasa ang lihim. Ilang siglo na raw itong ginagawa. Hindi pinapayagang pumasok ang journalists, archaeologists, kahit mga opisyal ng Ethiopian Orthodox Church. Ang kasalukuyang guardian, si Monk Aba Gabra Mascal, ay nagsasabing nakita niya ang Ark pero hindi niya pwedeng ilarawan ito. Bawal ang larawan, bawal ang scientific testing. Noong 1936, pati ang mundo ng politika ay nadamay sa paghahanap. Si Heinrich Himmler, kanang kamay ni Hitler, ay nagpadala ng Nazi brigades sa kabundukan ng France para hanapin ang Ark sa Montségur Castle. Naniniwala sila na itinago ito roon ng Knights Templar noong panahon ng Crusades. Bakit ganoon kalaki ang interes? Dahil may mga sinaunang tala na nagsasabing ang Ark ay may kapangyarihang kayang magpabagsak ng mga pader at magwasak ng buong hukbo. Si Himmler, na obsessed sa occult, ay naniwalang kapag nahanap nila ito, siguradong panalo ang Third Reich. Matagal silang naghukay, walang nakita. Ngayon maraming Israeli archaeologist ang naniniwalang posibleng nakatago pa rin ang Ark sa ilalim ng Temple Mount sa Jerusalem. Pero dahil sa matinding political tension sa pagitan ng mga Hudyo at Muslim, bawal ang excavation. Kaya ang pinakamalaking misteryo ay hindi lang kung ano ang Ark, kundi nasaan na ito ngayon. At kung sakaling may makahanap nito, ano ang mangyayari kapag may unang humawak dito matapos ang 2,600 years? Yan ang tanong na hanggang ngayon ay bumabagabag sa buong mundo. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Hanggang sa susunod.